Kumusta? Napakasarap na makasama ka na naman sa isa na namang malalimang pagsusuri. Alam mo, kapag naiisip ko ang mga taong uhaw sa kaalaman, yung laging naghahanap ng bagong pananaw para mas maging effective sa trabaho o sa buhay, ikaw agad ang naiisip ko. Totoo yan. Kaya sadyang inihanda namin ang talakayang ito para sa iyo. Ang mission natin ngayon ay himayin ang isang napakayamang lab document na pinamagatang 023 Collaboration and Collective Impact Lab. Medyo mabigat sa pandinig, no? Pero huwag kang mag-alala. Oo. Hindi lang ito basta teorya na nakasulat sa isang white paper. Isa itong napaka-practical na gabay kung paano natin papalitan yung nakasanayan na nating pagkilos ng mag-isa, yung papunta sa tinatawag na sama-samang epekto o collective impact. Exactly. Bago tayo lumayem, gusto kong pag-isipan mo muna itong isang kaisipan. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pag-abot ng mga pangarap o mission mo ay hindi yung kakulangan mo sa budget? Tama. Hindi rin yung mga bashers o kompetensya mo sa labas? Mhm. Paano kung ang totoong pumipigil sa'yo ay yung tahimik mong pagtanggap na mas madaling magtrabaho ng mag-isa kaysa makipagtulungan? Okay, himayin natin ito. Ano ba talaga ang sitwasyon na sinusubukan isolve ng document na ito? Ang madalas kasing nakikita ng mga authors natin sa maraming organisasyon, sa mga non-profits, at lalo na sa mga simbahan ngayon, ay isang sitwasyon kung saan napakasagana nila sa resources. Mhm. May teknolohiya, may informasyon, ang daming talentadong tao. Kung titingnan mo mula sa labas, parang ang daming nangyayaring maganda. Oo nga, parang very active. Kumbaga, Correct. Pero kapag sinuri mo sa loob, watak-watak ang mga pagkilos. Tinatawag nila itong functional disunity. Kumbaga, iisa sana ang ultimate goal ninyo bilang isang komunidad, pero ang bawat grupo ay gumagalaw na tila ba nasa magkahiwalay na kaharian eh. wait, functional disunity. So, ibig sabihin, nagfo-function naman sila, umaandar yung mga programa, pero walang connection sa isa't isa. Tumpak, umaandar nga pero nagkakanya-kanya. At ang nakamamangha rito ay ang mga silos o ang pagkakawatak-watak na ito ay madalas hindi nag-uumpisa sa masamang intensyon. Wala namang leader na gumigising sa umaga at sinasabing sisirain kong pagkakaisa ng komunidad natin ngayon. Oo nga naman, ha? Walang ganong ka-villain sa totoong buhay, di ba? Wala talaga. Kadalasan, nagmumula ito sa napaka-natural na instinct ng mga leader na protektahan ang kanilang misyon. Gusto nilang tipirin ang limitadong pondo nila o panatilihin ang kanilang sariling identity. Valido naman yung instinct na yun eh. Oo, lalo na kung feeling mo, ikaw lang ang pwedeng bumuhat ng responsibilidad. Para sa iyo na nakikinig ngayon, naranasan mo na ba yan? Gaano na ba tayo kadalas ma-burnout sa opisina o sa negosyo dahil pakiramdam natin tayo lang dapat ang sumalo ng lahat? Madalas yan. Yung tipong kailangan ikaw ang mag-lead ng project kasi feeling mo kung hindi ko gagawin, walang gagawa. Ipinapakita ng material na ito na minsan yung tinatawag nating responsible leadership. Yun pa pala, mismong nagiging pader na naghihiwalay sa atin sa mas malaking tagumpay. Eksakto. Nabasa ko yung magandang halimbawa nila dito tungkol sa dalawang simbahan. Yung siloed faithfulness, paano ba nangyayari ito sa totoong buhay? Isipin mo raw, ang dalawang magkatabing simbahan sa iisang komunidad. Pareho silang nakakita na may problema sa mga kabataan sa lugar nila. Dahil pareho silang may magandang intensyon, pareho silang nagtayo ng kani-kanilang youth mentoring program. Sounds good so far. Parehong gustong tumulong. Anong naging problema? Ang naging problema dahil hindi sila nag-usap, nagkabanggaan ng mga programa nila. Parehong nauubos ang lakas ng kanilang mga volunteers, nagkakadoble-doble ang trabaho. Ay, sayang sa oras. Sobra. Dalawang magkaibang venue ang nirerentahan, dalawang magkaibang training materials ang ginagawa, tapos minsan nag-aagawan pa sila sa parehong mga kabataan na gusto nilang tulungan. Sa huli, burnout ang mga volunteers at hindi tuluyan natutulungan ng buong mga bata kasi nagkompetensya pa sila ng hindi sinasadya. Naku, mapapaisip ka talaga eh. Imbes na mas lumaki yung impact ninyo kung nagsama kayo, pareho pa kayong napagod.
At dyan na pumapasok yung isang napakaluking shift sa mindset na inilatag ng document. Para sa mga authors na sumulat nito, ang pagtutulungan o collaboration ay hindi lamang isang modernong corporate strategy. Mhm. Hindi ito parang best practice lang na kinopya mula sa mga Fortune 500 companies. Para sa kanila, ang pagkakaisa ay mismong pundasyon ng misyon nila. Teka, paanong pundasyon? Kasi sa corporate world, strategy lang talaga yan for efficiency eh. Paano nila ipinaliwanag na pundasyon ito sa context nila? Ginamit nilang basehan ang teolohiya nila. Bumalik sila sa Ebanghelyo ni Juan, partikular sa Kabanatang 17. Bago raw ipako si Jesus sa krus, nanalangin siya. Okay? At ang interesting doon, hindi niya ipinanalangin na maging successful ang mga events nila o yumaman ng mga tagasunod niya. Ipinanalangin niya na maging isa sila. Maging isa. Oo, at ito ang nahalaga. Bakit kailangan nilang maging isa? Ang sabi roon, upang maniwala ang mundo. Sa teolohiya, tinatawag itong isang apologetic. Wait lang, apologetic. Parang humihingi ng sorry. Pwede mo bang i-breakdown yan para sa atin? Hindi siya sorry, ha? Sa context ng philosophy at theology, ang apologetic ay yung patunay mo, yung pinakadepensa o resibo mo. Ah, yung pruweba kumbaga. Tama. Isipin mo ito, ang sinasabi ng document, hindi yung galing mong magsalita o laki ng budget mo ang magpapatunay na totoo ang mensahe mo. Ang resibo mo ay kung paano kayo nagtutulungan ng mga taong iba ang background sa'yo. Kapag nakikita ng mundo na kaya ninyong ibaba ang pride ninyo at magkaisa, yun ang pinakamalakas na pruweba na totoo ang sinasabi ninyo. Ah, makes sense. Kapag nakita ng mga tao sa labas na hindi kayo nag-aaway-away sa loob, mas maniniwala sila sa inyo. May binanggit din yung notes natin tungkol sa isang talinghaga sa unang Korinto 12, yung tungkol daw sa katawan. Oo, isa pa yan sa mga main arguments nila. Ginamit nila ang metaphor ng katawan ng tao para ipaliwanag na ang diversity o pagkakaiba-iba ay hindi isang kahinaan. Mhm. Ito ay sinadyang disenyo. Ang mata ay hindi pwedeng magsabi sa kamay na, hindi kita kailangan kasi nakakakita naman ako. Sa madaling salita, bawat parte may role. Tinawag pa nga ito sa text na kasalanan ng pag-asa sa sarili or sin of self-sufficiency. Medyo mabigat yung word na sin. So ang ibig nilang sabihin, kapag inisip mo na kaya mong gawin ang lahat ng mag-isa dahil lang magaling ka sa isang bagay, hindi lang siya bad strategy. Mali talaga siya sa core design ng pagkatao natin. Eksakto. Isa itong paglabag sa kung paano tayo dapat gumalaw bilang isang komunidad. Kung ikokonekta natin ito sa mas magaking larawan, makikita natin na ang kasaysayan ay puno ng mga patunayan tungkol sa lakas ng ganitong uri ng kolaborasyon. Sige nga, bigyan mo tayo ng historical proof mula sa text. Tingnan natin ang mga misyonerong Moravian noong ika-18 siglo. Ito ay isang napakaliit na grupo lang. Napakalimitado ng fondo nila, pero naging isa sila sa pinaka-maimpluensyang kilusan sa kasaysayan. Paano nila ginawa yun? Paano nga ba? Wala silang sentralisadong opisina na nagdidikta ng lahat. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng walang patid na sama-samang pananalangin na umabot ng mahigit 100 taon. 100 taon na tuloy-tuloy. Ibang level na trust yun Sobra. Dahil doon sa malalim na koneksyon na iyon, nagawa nilang magpadala ng mga tao sa iba't ibang dako ng mundo dahil alam nilang sinusuportahan sila ng buong komunidad. O kaya naman, tingnan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo na binanggit din sa source. Oo, yung tungkol sa pangungulekta niya ng tulong. Tama, nang mangungkolekta siya ng tulong pinansyal para sa mga naghihirap sa Jerusalem, hindi lang isang mayamang lungsod ang hiningan niya. Kumilos ang iba't ibang rehiyon, iba't ibang kultura na dati-rating magkakaaway para mag-ambagan. At isipin mo nagawa nila ito kahit wala silang internet, walang smartphones, walang Zoom calls noon. Nakakabilib talaga yung ganyang kwento, pero teka, magpapaka-devil's advocate ako. Sige. Naintindihan ko yung logic. Maganda ang pagkakaisa, successful ang mga Moravians. Pero aaminin ko, sa totoong buhay, hindi ba mas mabilis talaga kung mag-isa ka lang? Less meetings, less conflict, hindi mo kailangang makipagtalo sa mga taong iba ang working style. Bakit ba natin ipipilit ang kolaborasyon kung madalas nagdudulot lang ito ng sakit ng ulo? Ano bang pumipigil talaga sa mga leader ngayon? Magandang punto yan at ina-acknowledge naman yan ng mga authors.
Binibigyang diin sa teksto na may mga lihim na takot ang mga lider kaya ayaw nilang makipagtulungan. Unang-una, nariyan ang takot na baka mawalan sila ng membro o donors kung makikipagsanib puwersa sila sa iba. Nariyan yung takot na baka lumabo ang sarili nilang vision. Paano kung yung partner mo, ibababa yung standards ninyo? At siguro, ang pinakamabigat sa lahat, ang takot na mawalan ng kontrol. Yung takot na kapag nakipagtulungan ka, hindi na ikaw ang masusunod sa lahat ng desisyon. Ego at survival pala ang kalaban. Kung ako yung leader, syempre gusto kong protektahan yung brand ko, yung pangalan ng organisasyon ko. At yan nagiging delikado. Dahil kapag nagpadala ka sa mga takot na yan, nauuwi ito sa tinatawag ng document natin na functional worldliness. Okay, another jargon, functional worldliness. Ano namang ibig sabihin yan sa simpleng salita? Nangyayari ito kapag ang isang non-profit, ministeryo o simbahan ay nagsisimulang mag-operate na parang isang palengke o mall. Nagiging kompetisyon na siya. Nakikipagkumpetensya ang mga leader para sa brand visibility, paramihan ng followers, palakihan ng dumadalo sa events. Oo nga, no? Kapag ang metrics mo ng success ay kung gaano kalaki ang sarili mong pangalan kumpara sa iba, nag-ooperate ka na sa mga pamantayan ng mundo, kahit pa sabihin mong espiritual ang ginagawa mo. Nauubos ang enerhiya ninyo sa pag-agaw ng market share imbes na baguhin ang komunidad. Ouch! Ang sakit pakinggan nun para sa mga leader na ang basehan ng success ay yung dami ng uma-attend sa mga events nila. So paano babaguhin yun? Ano ang solusyon nila dyan? Ayon sa mga authors, kailangan ng isang malaking paglipat ng pananaw. Kailangan mong baguhin ang tanong na tinatanong mo sa sarili mo, mula sa pagtatanong ng paano lalago ang aking ministeryo. Kailangan itong maging paano natin mapapalakas ang presensya ng ebanghelyo sa ating lungsod ng magkakasama. Ibang-iba nga. Ibang-iba ang epekto kapag ang layunin mo ay hindi na ang pagpapalaki ng sariling kaharian, kundi ang pag-angat ng buong lungsod. Alam mo, ang galing niyan, pero madaling sabihin na magkaisa tayo. Paano nga ba talaga sa praktikal na paraan? Dito ito nagiging talagang kawili-wili kasi ayaw kong maiwan yung listener natin na puro inspirasyon lang pero walang concrete action plan. Paano ba talaga tayo mag-uumpisa kung gusto nating buwagin itong mga silos na ito? Hindi ka mabibigo sa document na ito kasi naglatag sila ng mga totoong modelo. Unang-una, hindi ka pwede magsimula sa paggawa agad ng project. May ikinuwento silang anekdota tungkol sa 35 pastor sa isang lungsod na nagdesisyong magtipon. 35 leaders sa isang kwarto. Siguradong ang gulo nun, ha? Lahat may sariling agenda. Yun nga ang catch. Nung nagtipon sila, wala silang plano. Walang programa, walang master strategy, walang agenda, kundi ang mag-usap at manalangin ng magkakasama. Ginawa nila yun ng paulit-ulit. At alam mo ba kung anong nangyari makalipas ang ilang taon? Ano? Wala pa rin silang project? Nagkaroon. Pero bago yung project, ang pinaka-na-achieve nila doon ay bumuo sila ng napakalalim na tiwala sa isa't isa. Naging magkakaibigan sila. Nung dumating yung oras na kailangan ng malaking outreach sa lungsod nila, napakadali na nilang nakapag-mobilize. Bakit? Dahil may trust na. Sinasabi sa teksto na ang tiwala o trust ay ang mismong pera o currency ng collaboration. Hindi ka pwedeng bumili ng pagkakaisa kung wala kang pondo ng tiwala. Wow! Trust is the currency of collaboration. Pwede mong i-quote yan sa corporate meetings. Totoo naman, kung hindi ko pinagkakatiwalaan ng manager sa kabilang department, bakit ko i-share sa kanya ang resources ng team ko, di ba? Eksakto. At kapag may trust na, doon napapasok yung ikalawang practical na step, ang joint leadership training and shared volunteer pipelines. Balikan natin yung kwento kanina tungkol sa dalawang simbahan na nag-aagawan ng youth volunteers. Anong ginawa nila eventually? Nung na-realize nilang nagpapatayan sila sa parehong resource pool, nag-usap sila. Imbes na magkanya-kanya sa pag-train ng mga tao, pinagsama nila ang kanilang mga resources. Nagko-sponsor sila ng iisang youth program. Nagsanid puwersa na sila. Oo. Ang resulta, dahil pinagsama nila ang galing ng mga leaders at hindi na sila naghihilahan pababa, lumaki ang naabot nilang kabataan. Mula sa tig-50 sana na hiwalay at pagod na grupo, naging isang masiglang grupo sila na may 150 na kabataan. Naiwasan ang burnout at mas gumanda ang kalidad ng programa nila.
Grabe, the math-mathed. Imbes na 50 plus 50 is equals 100, naging 150 sila kasi nag-synergize. Pero teka, paano nila sinisigurado na hindi sila mag-aaway in the middle of the project? Kasi okay sa umpisa, honeymoon phase. Pero kapag dumating na yung problema, paano nila hinahandle? May binigay bang tool ang authors? Meron. Dito pumapasok yung tinatawag nilang SIPT o Shared Impact Planning Template at yung mga partnership covenants. SIPT. Tunog napaka-corporate naman yan. Ano ba ang laman yan? Tunog formal talaga, pero napakahalaga nito. Ang SIPT ay isang dokumento na nagsisilbing formal na kasunduan o covenant. Sinasabi ng mga authors na hindi pwedeng puro good intentions lang kayo o puro verbal agreements. Kailangan ninyong isulat kung ano talaga ang papel ng bawat isa. Ah, malinaw na rules. Oo. Sino ang magbabayad ng ano? Sino ang magbibigay ng venue? At ang pinakamahalaga, ano ang proseso ninyo para sa conflict resolution kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan? Paano kayo maghihiwalay ng maayos kung hindi na nagwo-work? Sa parang prenuptial agreement bago kayo magpakasal sa isang project. Nilalatag na agad ng rules of engagement habang magkakasundo pa kayo para kapag nag-initan na ng ulo, may babalikan kayong written document. Tumpak na tumpak. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong, Elimin. Paano ba natin talaga sinusukat ang tagumpay pagkatapos nating gawin ito? Oo nga no, kasi kung dati ang sukat natin ay ilang tao ang umattend sa event ko, ano na ngayon ang bagong metric? Ayon sa material natin, dapat mag-shift ang ating mga sukatan. Ang bagong pamantayan ng tagumpay ay ganito. Ilang active partnerships ang nabuo mo ngayong taon? Gaano kalaki ang nabawasan natin sa pagdoble ng trabaho o reduce duplication sa komunidad? Mhm. At higit sa lahat, ilan ang mga kwento ng buhay na nabago na hindi kailanman mangyayari kung ginawa natin ito ng nag-isa. Diyan nakikita ang totoong sama-samang epekto. Hindi na ito tungkol sa brand mo, kundi sa impact ninyong lahat. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig habang nagdadrive, nagko-commute o nagkakape, kailangan nating magpakatotoo. Ang collaboration ay may kapalit. Hindi siya libre at hindi siya madali. Ang prosesong inilarawan natin ay matagal. Totoo. Hindi ito mangyayari in 1 quarter. Nangangailangan ito ng matinding pagpapakumbaba, yung pagpili sa humility over prominence. Kailangan mong tanggapin na baka hindi sa iyo o sa kumpanya mo mapunta ang credit. At nangangailangan din ito ng mas mahabang pasensya. Patience over speed. Sabi nga natin kanina, madali talagang magdesisyon at kumilos ng mabilis kung mag-isa ka lang. Pero ang paghintay, pag-adjust at pag-uusap para makabuo ng pinagkaisahang desisyon, Yan ang nagbubunga ng mas matibay na pundasyon. eksakto, yan ang nagbibigay ng pangmatagalang epekto. Sobrang totoo yan. At hindi lang ito applicable sa mga non-profit or religious leaders. Isipin mo sa buhay mo. Nasa isang corporate office ka na may nag-aagawan departments, nasa isang homeowners association na laging nag-aaway-away o kahit sa sarili mong pamilya kung paano kayo magtulungan. Ang totoong tagumpay ay laging nangangailangan ng kakayahang ibaba ang sariling ego para sa ikabubuti ng mas malaking layunin. Tama. Ang pagtanggap na hindi mo alam ang lahat at kailangan mo yung pananaw at resources ng iba ay hindi tanda ng kahinaan. Walang duda, ang paglipat mula sa pagiging mag-isa patungo sa sama-samang epekto ay isang masakit at mahirap na proseso. Pero kung titingnan natin ang laki at bigat ng mga problemang hinaharap ng mundo at ng mga komunidad natin ngayon, malinaw na hindi na natin kakayanin solusyonan ang mga ito kung kanya-kanya tayo. Napakagandang synthesis niyan. Kaya kung babalikan natin ang lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, nagsimula tayo sa pagdiagnose ng sakit na tinatawag na functional disunity at yung mapanirang epekto ng mga silos na akala natin ay nakakatulong. Nalaman natin na ang takot na mawala ng kontrol ay nagdudulot ng functional worldliness. Nagiging parang negosyong nakikipagkompetensya ang mga institusyon na dapat sana ay nagkakaisa
Pagkatapos, nilatag natin ang mga practical na hakbang. Unahin ang pagbuo ng tiwala, pagsamahin ng mga volunteers at magsulat ng malinaw na covenants o SITRT para maiwasan ang malalang hidwaan. Napakarami nating natutunan mula sa lab document na ito. Pero bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang malalim na tanong. Isipin mo ito ng mabuti. Paano kung ang mga taong itinuturo mo ngayon bilang iyong pinakamalaking kakompetensya sa iyong larangan o misyon ay sila palang mismong kulang na piraso para masagot ang iyong mga panalangin? Grabe yung tanong na yan. 'Di ba? Paano magbabago ang kilos mo bukas kung sisimulan mong tingnan ang mga karibal mo hindi bilang banta, kundi bilang mga kinakailangang katuwang sa pagbuo ng iyong legasya? Napakalaking bagay niyan na pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin at sa pagpapahiram ng iyong oras para sa napakagandang pagtatalakay na ito. Maraming salamat. Patuloy na mag-usisa, patuloy na ibaba ang ego, at higit sa lahat, patuloy na makipagtulungan hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri.